Sa video ngayon, pag-uusapan natin yung sobrang importanteng bagay para sa online presence mo, local SEO. Particularly, kung paano mo ito ginagamit para palaguin yung small business website mo. Gagamitin natin yung isa sa mga favorite kong tools, ang SEMrush, para gawing mas madali ang lahat. Kaya kung handa ka nang i-boost ang local search rankings mo at makakuha ng mas maraming customers, stay ka lang. What exactly is local SEO? Sa simpleng terms, ang local SEO ay tungkol sa pag-optimize ng online presence mo para ma-attract ang mas maraming business mula sa relevant local searches. Kung may local bakery, plumbing service, or yoga studio ka, gusto mong makita ka agad ng mga tao sa area mo kapag nag-search sila ng services sa Google. Diyan papasok ang local SEO. Why is local SEO so important? Isipin mo, kapag kailangan ng tao ng service or product, madalas online sila naghahanap. Kung hindi lumalabas ang business mo sa mga local searches na yan, malaking chunk ng potential customers ang nami-miss out mo. Getting started with local keyword search. Ito yung foundation ng kahit anong solid SEO strategy. Pero instead na manghula kung anong keywords ang pwede, gagamit tayo ng data para mahanap ang pinakamagagandang keywords. Para dito, gamitin natin ang SEMrush, isang awesome tool na makakatulong para makahanap ng profitable keyword opportunities. Step 1. List all your services, products, or offers. Isulat mo lahat ng gusto mong mahanap ng mga tao sa local area mo. For example, kung may home cleaning business ka, pwedeng isama sa listahan mo yung standard house cleaning, deep cleaning, tsaka exterior window cleaning. Or kung accountant ka, pwedeng isama yung tax preparation, payroll services, at tax projections. Step 2. Using SEMrush for keyword research. Ngayon, kapag meron ka ng listahan, oras na para gamitin ang SEMrush para malaman yung best. Ang una mong gagawin ay i-open ang SEMrush at hanapin ang keyword magic tool. Kapag nakalogin ka na sa SEMrush, may kita mo siya dito sa left-hand side under keyword research. Tapos i-click mo yung keyword magic tool. Pagkatapos, kunin mo yung first service mo at ilagay sa keyword field. Pwede mong lagyan ang city name before or after yung keyword since focus natin ay local SEO. Mag-generate si SEMrush ng listahan ng keywords related sa initial seed keyword mo. Ngayon, mapapansin mo na may iba't ibang columns na may kanya-kanyang info. Yung key ones na dapat tignan ay yung intent, volume, at KD, keyword difficulty. Breakdown natin ng konti. Analyzing keywords. Yung intent ay nagsasabi kung bakit hinahanap ng tao yung keyword na yun. May iba't ibang types ng search intents. Pero para sa local businesses, focus ka sa commercial, C, or transactional. T, intents. Commercial intent means na naghahanap yung mga tao ng iba't ibang brands or services. Yung transactional intent naman, ibig sabihin handa na silang bumili. Dito sa SEMrush, may kita mo yan dito sa ilalim ng intent. For example, nag-type ako ng tax preparation San Diego. At dito may kita natin na marami sa mga ito ay nasa C or commercial intent, which is a good thing para sa example na to. Next, tignan mo yung volume column. Ito yung nagpapakita kung ilang searches yung nakukuha ng bawat keyword per month. Mas mataas na volume, mas malaki ang potential traffic. Lastly, meron tayong KD, keyword difficulty. Ito yung nagsasabi kung gaano kahirap i-rank yung keyword na yun. Nakalagay siya sa numbers between 1 and 100. Pati na rin yung color-coded scale. Green means madali, yellow means moderate, orange means mahirap, red means sobrang hirap. Kapag 100, sobrang hirap i-rank. At kapag 1, madali lang siyang i-rank. Gusto mong makahanap ng keywords na may magandang balance. Yung may sapat na search volume para worth it yung effort. Pero low enough difficulty para realistically kaya mong i-rank. Step 3. Filtering keywords. Para mas madali ang process, gumamit ng basic filters. Pwede mong i-switch sa related tab para makahanap ng phrases na baka hindi mo pa naiisip. Dito sa top right, automatic na naka-default sa broad match. Kapag pumunta tayo sa related, may kita natin yung iba pang related keywords na baka hindi pa natin naisip. Next, mag-set tayo ng filters. Pupunta tayo dito sa keyword difficulty score at mag-type ng 0 to 49%. Ito yung magko-cover ng very easy at possible na keyword difficulty. Pagkatapos, i-click lang natin yung apply. Para sa intent, pipiliin natin yung commercial at transactional. Tapos, click natin yung apply. Huwag kalimutang isama yung city name para makakuha ng local keywords din. Ngayon, meron tayong listahan ng highly relevant keywords na filtered na kaya natin i-rank na madali. Pwede mo rin gamitin yung advanced filters para pumili ng keywords na nag-generate ng local map pack results. Ito yung magpapalit ng listahan sa mga keywords na highly relevant at mas madaling i-rank. Reverse engineering competitors keyword. Isa pang magandang strategy ay alamin kung anong keywords ang nire-rank ng mga competitors mo. Ganito ang gawin mo. Pumunta ka sa Google at mag-search ng service na ina-offer mo. Sa paggawa nito, makikita mo yung mga successful keywords na ginagamit ng competitors mo para ma-target mo rin. Parang may sneak peek ka sa SEO strategy nila. Sa ganitong paraan, ma-identify mo yung exact terms kung saan sila successful para magkaroon ka ng competitive edge. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung San Diego tax preparation. I-copy natin yung link, balik tayo dito sa domain overview at i-paste yung URL. Pagbaba natin dito sa organic research, may kita natin yung top organic keywords na nire-rank ng competitor sa example na to. Kapag kinlik natin yung view details, may kita natin yung iba't ibang keywords na nire-rank nila, yung volume, pati na rin yung keyword difficulty score.
Next, pag-usapan natin yung Google Business Profile mo. Crucial to para sa local search success, kaya siguraduhin fully optimized ang profile mo. Ang well-optimized na Google Business Profile ay malaki ang maitutulong para lumabas ka sa local searches at sa local pack. Kaya siguraduhin maglagay ng high-quality photos, business hours, at mga special attributes tulad ng online appointments or delivery kung meron ka. Quick overview of listing management. Yung listing management, ito yung tool na nagpapahintulot sa iyo na i-automate ang pag-list at pag-manage ng business mo sa top directories na relevant sa business mo. Sobrang time saver nito kasi hindi mo na kailangan manually mag-add at mag-manage ng lahat ng listings mo. Review management. Dito pwedeng i-centralize lahat ng reviews mo para mabilis kang makapag-respond at ma-manage ang online reputation mo sa iisang platform. Crucial to para ma-maintain ang positive image at mag-build ng trust sa potential customers mo. Map Rank Tracker. Dito pwedeng i-monitor ang Google Maps ranking mo ng may pinpoint accuracy. Makikita mo kung paano nagra-rank ang business mo para sa specific keywords sa iba't ibang locations para ma-adjust mo ang strategy mo kung kailangan. Para magamit ang mga tools na to, pumunta lang sa SEMrush local app mula sa App Center. Kung handa ka nang i-take sa next level ang local SEO mo, mag-sign up na sa SEMrush Local gamit ang link sa description sa baba. Setting up your business listings. Isa sa mga unang dapat mong gawin ay siguraduhin consistent ang listing ng business mo sa lahat ng relevant directories. Hinahanap kasi ng search engines ang consistent information across the web para ma-validate ang credibility ng business mo. Let's dive deeper in the Map Rank Tracker tool. Ito yung tool na nagpapahintulot sa iyo na i-monitor ang Google Maps ranking mo ng may pinpoint accuracy. Ipapakita ng Map Rank Tracker kung gaano ka-visible ang business mo sa iba't ibang locations para ma-adjust mo ang local SEO strategy mo. Managing reviews. Malaki ang role ng reviews sa local SEO. Ang positive reviews hindi lang nagbe-build ng trust sa potential customers, pero nagsisignal din sa search engines na reputable ang business mo. Ito naman yung kung paano ma-manage ang reviews gamit ang SEMrush Local. Ito yung nagsacentralize ng lahat ng reviews mo mula sa iba't ibang platforms sa iisang lugar. Pwede kang mabilis mag-respond sa reviews, whether positive or negative. Pwede mong pasalamatan yung happy customers mo at i-address ang mga issues na nare-raise sa negative reviews. Pwede mong gamitin yung feedback para i-improve ang services at customer experience mo. Sa active na pag-manage ng reviews, mapapaganda mo ang online reputation mo at makaka-attract ng mas maraming customers. Final tips for boosting local SEO. Make sure na mobile-friendly ang website mo. Marami nang gumagamit ng phones para maghanap ng local businesses. Kaya dapat maganda at maayos ang functionality ng website mo sa mobile devices. Gamitin ang local schema markup. Tumutulong to para mas maunawaan ng search engines ang content mo, na makakatulong para lumabas ka sa local searches. Gumawa ng locally focused content. Sumulat ng blog posts or gumawa ng videos tungkol sa local events, news, or topics na related sa business mo. Makakatulong to para ma-attract ang mas maraming local visitors sa site mo. Mag-build ng local backlinks. Magpa-link sa ibang reputable local businesses. Makakatulong to para tumaas ang authority ng site mo at mas mag-rank higher sa local searches. Makipag-engage sa community sa social media. I-share mo ang local content mo. Makipag-interact sa local customers at sumali sa mga local community events online. Hindi lang nito'y binuboost ang visibility mo, makakatulong din to para mag-build ng strong relationship sa local audience mo. At yan na, ang complete guide para palaguin ang small business mo gamit ang local SEO at SEMrush. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-thumbs up mo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tips kung paano palaguin ang business mo. Kaya huwag ka nang maghintay para i-improve ang local SEO mo. Pwede ka na mag-start sa SEMrush Local SEO gamit ang link sa description sa baba at samantalahin ang lahat ng powerful tools na available. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng maraming videos tungkol sa business at kung paano matutulungan ang mga bagong entrepreneurs na mag-succeed. Maraming salamat sa panonood at nakits tayo sa susunod na video.